May isang vlogger at content creator na ang tagline niya ay kung saan nga may masarap ay dapat pinupuntahan. Siguro na-encounter ninyo ito sa social media. Kung saan nga may masarap ay dapat pinupuntahan. Kung kaya nga sa kanyang vlog na i-feature na ang iba't ibang mga restaurants at mga kainan katulad ng Kuya Oliver's Gotohan sa Batangas, ang Paris Overload ni Diwata, ang trending na parisan ni Hiwaga, at marami pang kainan dito sa Metro Manila. Napansin nating nagtrending ang mga parisan at mga gotohan simula pa nung pandemya hanggang ngayon. Nauso ang mga overload na mga serving, yung unli rice at unli sabaw na serving sa mga kainan. Sa kultura at panlasang Pinoy na mahilig sa handaan, sa selebrasyon at kainan, tumpak na tumpak ang tagline na kung saan nga may masarap na kainan ay dapat pinupuntahan. Ang lahat ng ito ay patungkol sa pisikal na kabusugan. Lalong-lalo na pag pinag-uusapan yung unli rice, unli sabaw, or ano paman, or overload na serving, talagang mabubusog ka. Pero, may kulang. Dahil ang lahat ng ito ay physical na kabusugan lamang, may kulang. Hindi lang dapat physical na kabusugan ang inaasam at iniisip natin lagi, kundi kasama na rin ang espiritual na kabusugan. Hindi lang physical, kundi espiritual din na kabusugan. Maalala ninyo ang sinabi ni Jesus, ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa Diyos. Hindi lamang physical na kabusugan ang sinasabi ni Jesus dito, kundi espiritual din na kabusugan. Alam niyo po, ang ganda ng mensahe ni Cardinal Chito Tagle sa kanyang humiliya patungkol sa Eucharistia. Sabi niya, please, do not forget, bring your children to Jesus, especially in the memorial called the Eucharist. Binigyan din niya ng diin ang kahalagahan ng pagtanggap ng katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagkukumpara niya sa Eucharistia at sa hamburger. Dagdag pa ni Cardinal Chito Tagle, sabi niya, kahit ilang hamburger pa ang ipakain sa anak ninyo kapag araw ng linggo, kulang pa ang papel ninyo bilang mga magulang kapag hindi sila kakain ng katawan ni Kristo. Kapag puro hamburger, dadalhin ninyo yan sa ospital. Kapag katawan ni Kristo, dinadala ninyo sila sa buhay na walang hanggan. End of the quotation. Mga kapatid, ika nga, you become what you eat. Kung anong kinakain mo araw-araw, siguradong mag-reflect yan sa iyong sarili. Kung puro matatamis, maaalat, at mamantika ang ating kinakain araw-araw, ano ang mangyayari sa ating kalusugan? Magkakasakit. Hindi lamang talaga sa pisikal na tinapay, sa mga unli at overload serving na pagkain, nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa Diyos. Idagdag na rin natin ang sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo. Sinabi niya, kunin ninyo ito, ang aking katawan,
at inumin ninyo ang aking dugo. Ito ay parehong mga salitang binibigkas ng pari sa konsekrasyon sa liturhiya ng Eukaristiya sa banal na misa. Ang mga katagang binanggit, sinambit ni Jesus sa ating Ebanghelyo ay kaparehong mga salita na binibigkas sa selebrasyon ng banal na misa. Ano ang dulot sa atin ng palagiang pakikinig sa salita ng Diyos at palagiang pagtanggap sa banal na katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo? Ano ang dulot ng ating pagsimba palagi? Ng pagpunta natin sa simbahan para magnilay, makinig sa salita ng Diyos at tumanggap kay Jesus sa komunyon. Ano ang dulot nito sa buhay natin? Ang dulot ay kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa huling hapunan ng Panginoong Hesukristo na ating ipinagdiriwang sa banal na misa, nagkaroon ng kaganapan ang kahulugan ng Paskwa. Ang Paskwa ay paggunita sa pagtawid ng mga Israelita mula sa pagkakaalipin, ang paglaya mula sa Ehipto patungo sa lupang pangako ng Diyos. Ang Paskwa ay pag-alaala sa pag-akay ng Diyos sa mga Israelita bilang kaniyang bayang hinirang. Sa bagong tipan, hindi na dugo ng tupa ang iaalay para maligtas kumpara sa lumang tipan sa Old Testament. Hindi nakikitil ng tupa para mag-alay at makikipagtipan sa Diyos. Sabi ni Apostol San Pablo sa kanyang mga turo, si Jesus ang kordero ng Diyos, ang tupang inialay. Ang kaganapan at tugatog ng pag-aalay ni Jesus ay nangyari sa krus. Pero sinimulan niya sa kanyang huling hapunan. Si Jesus, sabi ni Apostol San Pablo, ang bagong Paskwa, ang pag-ibig na handog ng Ama na walang kapantay, ang paghahain na walang kapantay upang tayo ay matubos sa ating mga pagkakasala. Si Jesus ang dambana at ang paring naghahandog. Siya rin ang tupang handog na ibinukod. Ito ang ating pagdiriwang sa banal na misa sa Eukaristiya, ang pag-aalaala sa pagliligtas ng Diyos, ang pag-aalaala sa dakila at walang kapantay na pag-ibig sa atin ng Diyos, ang pag-aalaala sa kanyang kagandahang loob na dumadaloy sa mga sakramentong ating tinatanggap. Paggunita, pag-alaala sa mga kagandahang loob ng Diyos. Ito yung ating ipinagdiriwang sa banal na misa. Kalimitan po, naririnig ko sa mga kakilala ko, pag pinag-uusapan yung pagdarasal, pag pinag-uusapan yung pagsisimba, marami sa mga kakilala ko sasabihin nila, Father, di po ako laging nakakapagsimba dahil busy po sa trabaho. Dahil po sa pagod lagi sa trabaho, hindi po ako laging nakakapagdasal. Busy po ang buhay ko, lalong-lalo na sa buhay may pamilya. Busy sa trabaho buong araw, buong linggo, walang time na magdasal, walang time na magsimba. Ito rin naman po ang aking sagot. Lagi kitong sinasabi, wala namang taong busy. Walang taong busy. It all depends on our priorities. Kung hindi bahagi ng priorities mo ang iyong spiritual na buhay, wala ka talagang oras na mailalaan para sa pagsisimba. Wala ka talagang oras na mailalaan para sa pagdarasal. Kung ang spiritual na buhay ay hindi bahagi ng iyong priorities. Kahit gaano ka kabisi, kung ang Diyos, ang pagdarasal, ang pagsisimba ay parte ng iyong mga priorities, lagi at lagi kang
maglalaan ng oras. Sa isang araw, mayroong 24 oras. Sa buong linggo ay may 7 araw. Huwag kakalimutang ilaan ang iyong kahit isang oras or kahit isang minuto araw-araw na ilaan sa pagdarasal at makipag-commune, makipag-usap sa Diyos. Sa buong linggo, i-devote mo ang iyong kahit isang oras lamang sa pagsisimba. Yung tagline na, balik tayo doon sa tagline na sinabi ko kanina, kung saan nga ang may masarap na pagkain ay pinupuntahan. Kung saan may sikat na kainan, lagi tayo mag-create ng time. Puntahan natin, bisitahin natin one time. Doon tayo, makipila tayo. Dalawin natin yung isang masarap na kainan doon, somewhere. Lagi tayong mag-devote, mag-create ng time. Pero, sabi ko kanina, hindi lang dapat yun ang inaasam natin sa buhay. Hindi lang pisikal na kabusugan, kundi pati na rin ang spiritual nating kabusugan. Sa simbahan tayo pumunta. Sa Eucharistia tayo dumalo. Doon natin masusumpungan ang pagkaing nagbibigay buhay, ang pagkaing magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. May nabasa po akong magandang quotation sa isang libro. Sabi, "A day without prayer is a day without blessing. And a life without prayer is a life without power." Totoo po ito. Ang kahalagahan ng pagdarasal sa buhay natin. Ang kahalagahan ng pakikipag-usap sa Diyos na pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Lalong-lalo na po, kung ugaliin nating ang pagdarasal at pagsisimba. A day without prayer is a day without blessing. And a life without prayer is a life without power. Ngayong linggong ito, ipinagdiriwang po natin ang banal na kapiyastahan ng katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo. Ipinapaalala sa atin, lalong-lalo na sa ating espiritual na buhay, na ang Eucharistia ay bukal at tugatog ng ating Kristiyanong pamumuhay. Dapat maramdaman natin ang kakulangan kung di tayo nagsisimba. Ma-feel natin nawa sa buhay natin na kung hindi tayo nagdarasal, hindi tayo nagsisimba, hindi tayo tumatanggap ng komunyon, may kulang sa buhay natin. Sabi ng document ng Vatican II, the Eucharist is the source and summit of our Christian life. Nawa po ang kapiestahang ito ng Corpus Christi, ng katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo, ay maghatid sa atin ng mas malalim pang pagninilay patungkol sa espiritual nating pamumuhay. Na hindi lamang pisikal na kabusugan ang ating inaasam sa buhay natin, kundi pati na rin ang espiritual na kabusugan. At ang tunay na kabusugan sa buhay natin, kagalakan, kasiyahan at kaganapan ng buhay ay masusumpungan natin sa Eucharistia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.